naglabas ng order, ng certification itong ang Palasyo ng Malacanang. Permado po ito ng Malacanang mismo. Message from the President. Yan, mamaya po babasahin natin tong message na to. Dito sa mensaheng ito ng Presidente ng Pilipinas, sinisertifayan niya. Sinasabi ng Presidente dito sa kanyang mensahe, ang mensahe ay para sa Speaker ng Kamara, si Martin Romualdez, at ang Senate President na si Mig Zubiri. Sa mensahe ng Presidente, pinapaabot dito, may pitsang September 20 ang mensahe. Dito ay sinasabi ng Presidente na kailangang maipasa ang budget para sa taong 2024. Tapusin na kaagad ang deliberasyon at hindi na susundin yung normal na proseso. Isu-shortcut na. Pinapayagan na ng Presidente na i-shortcut. Huwag nang patagalin. Gusto nang madaliin ng Presidente, sinertifayan niya na urgent ang budget, itong pinag-uusapang budget. Nakakapagtaka ang mensaheng ito, mga kabunyog. Itong pag-certify na ito na urgent. Bakit? Nagsimula pa lang yung deliberation ng budget. Ay nakita naman natin. Pagsisimula pa lang ng deliberation, kaagad-agad. Marami ng question ang Makabayan Bloc. Sila Raul Manuel, si Arlene Brosas, si Franz Castro. Yan, nagsisimula pa lang. Talagang grabe na ang tanong. Nagkakabulol-bulol na. Si Kimbo. Marami pang itatanong. Lalo na dito sa issue ng confidential funds, talagang bubusisiin ito. Kasi nung unang mga araw, ang naging pagdinig ay sa committee level, doon sa Committee on Appropriations. Sa Committee on Appropriations, in-invoke na nila yung parliamentary courtesy. So hindi na sila nakapagtanong, hindi na sila nakapagsalita. Nakapagsalita man, inupan pa nga ng mic. Ang inaasahan ng oposisyon ay papayagan na silang makapagtanong, mabusisi ang budget sa plenary level, sa plenary deliberations. At yung plenary deliberations nagsimula na kahapon, September 19. Ay napapansin yata nila talagang grabe yung mga tanong nila Franz Castro at nila Raul Manuel, lalo na tungkol sa confidential funds. Mahihirapan silang idepensa. Kaya baka sa pagdating ng panahon, sa sunod-sunod na mga pagtatanong, habang lumalalim ang deliberasyon, madidiin hindi na lang si Sara Duterte kundi si Marcos Jr. Kaya ang ginawa ni Marcos ngayon, naglabas na ng mensahe. Urgent yung batas na yan, huwag nyo nang patagalin. So ang sabi ng Presidente, dapat by September 29, aprobado na yan. Ang problema po, ang ating normal na proseso ng batas, dumadaan po yan sa third and final reading. First reading, second reading, third and final reading. Hindi pwedeng gawin yan sa same day. Halimbawa, yung third and final reading, hindi pwedeng gawin kasabay ng second and final reading. Pero, ang exception dyan, kapag sinertifayan ng Presidente na urgent yan, yung second at final at third and final reading pwedeng gawin sa isang araw. So talagang mamabilisin ng Presidente, mga kabunyog. Kasi magbe-break ang Kongreso by September 29. So, kung ganito yung maraming pagtatanong ang oposisyon, lalo na ang Makabayan Bloc, hindi nila pwedeng madalian yan. Kasi kung maraming tanong, hindi matatapos by September 29. Ngayon, biglang lumabas ngayong araw. Certification na urgent yung deliberation sa budget. Kailangang maipasa. So ang gagawin nila niyan, katulad nung ginawa sa Maharlika, naalala nyo yun mga kabunyog? On the same day, yung second saka third and final reading, pinagsabay na. Kahit alas 3 na ng umaga, nagsesesyon pa sila. At kinontrol na yung mga tanong. Naalala nyo yung nasa Senado, nung sa Maharlika, nagtatanong pa sila Coco Pimentel, sila Risa Hontiveros, sila Chis Escudero, hindi na pinagtanong. Hindi na pinagtanong noon. At
Kahit na alas 4, alas 3 na ng madaling araw, umuwi na nga sila Coco Pimentel at Chis Escudero kasi ang inaasahan nila magsesesyon pa the following day. Hindi na. Tinapos na ng Senado alas 3 ng umaga ng madaling araw. Kaya nga mali-mali yung Maharlika, di ba? Maraming mga errors. Maraming mga errors yung Maharlika sa kamamadali nila. Bakit nila ginawa yon? Kasi sinertifyan ng presidente na urgent. So, yung second at third and final reading, pwede nang pagsabayin. At pinaiksi na yung mga deliberation. Wala nang maraming pagtatanong. Ganyan po ang nangyari dito. Ha? O yan, mga kabunyog. Talagang sinertifyan na. Wala na. Yung mga pagtatanong nila Franz Castro tungkol sa confidential funds ni Sara, na baka umabot na yung mga pagtatanong na pati presidente madadamay na. Wala. Inano na nila. Mataktika talaga tong administrasyon na to eh. Delikado na ang susunod na mga pagtatanong eh. Mahahagip na ang presidente. Kaya hindi na nila hinintay na na dumating na ang na presidente na mismo ang nadadamay. Sindikato na talaga tong gobyerno na to eh. Sindikato. Mga kabunyog, sindikato na. Minamadali nila, gustong madaliin kasi marami pa kasing lalabas dyan. Sa mga pagtatanong ng Makabayan Black, marami pang lalabas dyan. Masusukol mang nang masusukol ang administrasyon, hindi na lang si Sara ang malalagay sa defensive. Si Marcos Jr. mai-involve dyan. Ang mga pagtatanong ngayon tungkol pa lang kay Sara eh. Sino bang nag-release ng confidential funds na yan? Ay si Marcos eh. So ang pagiging pagtatanong na sunod niyan tungkol na sa kay Marcos Jr. Hindi na kinontrol na nila ang deliberation, kinontrol na nila ang pagtatanong, sinertifyan na urgent. So ibig sabihin, kontrolado na ang mga pagtatanong. Yan po ang ibig sabihin niya, binusala ng bibig ang oposisyon. Grabe itong nangyayaring ito. Ano ba naman ang sinasabing urgent daw yan? Ang layo-layo pa ng December 31, ang sinasabi kasi dyan, dapat daw maipasa bago maisabatas yan bago mag-December 31. Ang layo-layo pa ng December 31? Anong pitsa pala ngayon? September 20. Sigurado namang maipapasa yan bago ang December eh. Baka nga November maipapasa yan. Kaya lang ang ginawa nila ngayon, hanggang September 29 na lang ang deliberasyon. At dahil sa konstitusyon, hindi pwede na yung second and third and final reading ay pagsabayin sa isang araw. Ngayon pwede na. Kasi certified as urgent. Yan yung ginawa. Mga kabunyog, ganyan po ang ganyan ang taktika diyan. Para disimulado, para matigil na yung mga pagtatanong nila Franz Castro. Baka umalagwa pa ng umalagwa ang mga pagtatanong. Yan, certified na as urgent. Tapusin nyo yan hanggang September 29. Grabe talaga na ang ginagawa ng gobyernong ito. Pati yung pag-scrutinize ng budget, binubusala na. Ginawa na nila yan sa Maharlika eh. Ngayon naman sa budget, binubusala na nila. Doon nga sa committee level, hindi na nakapagtanong eh. Sa committee level, ang sabi kasi, doon na lang sa plenary. Sa plenaryo na lang daw papayagang makapagtanong. Ay yung pala ang gagawin din sa plenaryo, kukontrolin din eh. Kasi sinertify na as urgent. Di wala na rin. Lahat na lang urgent sa kanila. Basta budget, basta pondo, urgent sa kanila. Di ba? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.